So siguro napanood nyo na yung katatapos lang na pandinig na ginawa ng Senado tungkol sa nangyaring road rage sa Quezon City. Personally, para sa akin, nabitin ako. Parang nakulangan ako dun sa isinagawang pandinig. Meron kasing mga tanong sa kaisipan ko na hindi nasagot. Katulad ng anong magiging aksyon ng Senado matapos nilang marinig yung both sides. Kung meron bang silang ipupursige na isasampang reklamo laban sa nagkasala. Tapos hindi rin na-tackle ng maigi yung tungkol sa separation pay na sinasabing dapat isoli ni Gonzales. Well, anyway, I understand na ang Senado ay hindi naman ito isang korte. Kumbaga, ginawa nila yung pandinig in aid of legislation. Naintindihan ko naman yon. Ang ibig sabihin kasi lang in aid of legislation, papakinggan nila kung ano talaga yung nangyari. Kukuha sila ng mga information para ma-improve nila yung existing na batas o di kaya ay pwede silang gumawa ng panibagong batas dahil sa nangyari. Ito kasi yung intention, kaya sinasabing in aid of legislation. Well, personally, para sa akin, ang nakita ko doon sa pandinig na yun, sinungaling si Willie Gonzales. Ilan sa mga kasinungalingan na sinabi niya ay yung natupi ang sasakyan niya dahil nakasuot ng gloves si Bandiola na may knuckles. Nakitang-kita naman doon sa video na walang suot na gloves itong si Bandiola. Isa pang kasinungalingan na sinabi niya ay yung pinagmumura daw siya ni Bandiola at pagkatapos, nagbigay pa ito ng dirty hand gesture sa kanya na mariing itinanggi ni Bandiola. Tapos napakababaw din ang rason ni Wilfredo Gonzales na kaya daw siya bumunot ng baril ay dahil nakita niyang susugurin siya ni Bandiola. Kahit sinong tao, kapag kasinaktan mo o binatukan mo katulad ng ginawa ni Gonzales kay Bandiola, ang unang reaction mo talaga, babawi ka. Sino ba naman ang papayag na basta ka nalang batukan? Pero, parang ang nangyari, pinaninindigan pa ni Wilfredo Gonzales na tama lang para sa kanya ang bumunot ng baril dahil susugurin siya ni Bandiola. At ang lagi niyang rason, dahil nga may edad na siya at may sakit siya. So ibig bang sabihin kapag ka may edad ka na at may sakit ka, nawawalan ka na ng pag-iisip between right and wrong? Paano magiging tama ang kasahan mo ng armas, ang taong susugod sa iyo na walang kaarmas-armas? Tatamaan daw niya sa paa to disenable si Bandiola kung sakaling sumugod ito. Ngayon, kung sinasabi niyang may edad na siya at marami siyang sakit, bakit pa siya lumabas ng kotse niya para kumprontahin si Bandiola? Kung takot naman pala siya dahil mas bata sa kanya si Bandiola. So isa lang ang ibig sabihin nito, matapang siya dahil may armas siya. At isa pa, yung armas hindi yun para gawing depensa niya, kung hindi, para manakot. Yun talaga yun. At hindi lang ito maamin ni Wilfredo Gonzales. Nagmukha kasi siyang maamong tupa sa harap ng mga senador. Well, isipin ko mang nakakaawa nga itong si Wilfredo Gonzales dahil senior citizen na nga siya at marami ng karamdaman. Pero it does not mean na tama yung ginawa niya. Meron nga tayong kasabihan, pwedeng mapatawad yung nagkasala. Pero yung kasalanan niya, dapat pananagutan niya. Ganito dapat yung batas natin. Hindi dapat nangihina yung batas natin dahil sa awa. Kung ganito lang din ang mangyayari, para saan pa yung batas natin? Kumbaga, magiging bias yung batas natin para sa mga taong may mga sakit, para sa matatanda, which for me ay hindi tama. May sakit ka man, o senior citizen ka man, or kahit na uugod-ugod ka na, kapag ka may ginawa kang kasalanan, kailangang managot ka sa batas. Yun yung dapat na ipinakita doon. Kaso mukhang naging malambot din yung mga senador. Kaya masasabi ko na nabitin ako. Ang kinaganda lang din kahit papano, napagtuunan ng pansin uli yung tamang paggamit ng kalsada. At sana nga ipatupad nila yung pinaplano nila na idadagdag sa road rage law na kahit ayaw ng biktima ang tumestigo, pwedeng sampahan ng kaso ng ating gobyerno ang sino mang nang abuso based sa mga statements sa mga witnesses at sa mga CCTV cameras. Kaso nga lang, ayon din sa kwento ni Bandiola, yung ibang mga CCTVs kaya hindi nakuna ng buo yung iba't ibang mga pangyayari nung araw na yon ay dahil may mga CCTVs na hindi gumagana. Naku po, so para saan pa yung mga CCTVs? Hindi naman pala magagamit. Kailangan din siguro every now and then may nakatoka na magche-check nitong mga CCTV sa daan. Dahil kung may mga importanteng pangyayari katulad nitong road rage na ito, wala rin kwenta yung mga CCTV kung hindi sila gumagana. Maswerte si Wilfredo Gonzales at ganun yung pagkatao ni Bandiola. Mapagpatawad at hindi mapaghiganti. Although hindi ko kinokondone yung ganitong attitude, lalong-lalo na kapag tayo ay nakaranas ng pang-abuso. Dahil itong nangyari kay Bandiola, hindi lang naman sarili niya ang nire-represent niya, kung hindi ang buong cyclist community. Pero nire-respeto ko kung yun talaga yung gusto niya na ayaw niyang magsampa ng kaso para sa katahimikan ng buhay niya at ng pamilya niya. Pero nakakabilib din yung anak niya. Dahil yung anak niya, sa binitawang mga salita ng anak niya, nung binigyan siya ng pagkakataon na magsalita, mararamdaman mo na kung sa kanya nangyari yun, hindi makakaligtas si Wilfredo Gonzales. At dun sa katatapos na napandinig,
Instead na umaasa tayo na kahit papano, maintindihan at maawa tayo kay Wilfredo Gonzales, marami pa ang nainis sa kanya. Dahil sa ipinakita niyang pagsisinungaling, harap-harapan, sa harap ng mga Senado at sa harap mismo ng biktima. Bali-balik ta rin man, mas naniniwala ako kay Mr. Pandiola kesa kay Wilfredo Gonzales. So sana yung mga pinaplanong mga administrative cases laban kay Mr. Gonzales ay umusad at hindi puro press release lang. Kailangan meron siyang panagutan dun sa ginawa niya. Sabi ko nga sa dati kong video, para hindi tularan yung ginawa niya. At pangalawa, para ipakita na may ngipin yung mga batas natin. Na hindi tumitiklop ang mga batas natin dahil may edad na yung sangkot o di kaya ay sakitin na yung sangkot.